Ito ay isang seryosong babala. Huwag gawing ugali ang pagpipigil ng pagdumi. Bagaman tila maliit na abala lang ito o nakakahiya na umalis sandali, ang pangmatagalang epekto ng patuloy na pagbalewala sa natural na senyales ng katawan ay mas malala kaysa sa iniisip mo. Hindi lang ito tungkol sa panandaliang discomfort. Ito ay isang mahalagang issue sa kalusugan na nangangailangan ng ating agarang at seryosong atensyon. Marami sa atin ang hindi komportable sa pampublikong banyo o masyado tayong abala sa trabaho. Sinasabi natin, kaya kung maghintay hanggang makauwi ako, nang hindi naintindihan ang sunod-sunod na masamang epekto na sinisimulan natin sa loob. Ang paulit-ulit na pagantala ay maaring humantong sa masakit at komplikadong problema sa kalusugan na mas mahirap solusyonan. Ang ugali ay nagsisimula ng inosente. Mahalagang pulong, siksikang biyahe o hiya sa banyo ng kaibigan. Kapag paulit-ulit mong pinipigilan, tinuturuan mong balewalain ng nervous system ang sarili nitong senyales. Sa paglipas ng panahon, humihina ang urge at nagiging madalang, unang hakbang patungo sa problema sa pagtunaw. Kapag sinadya mong pigilin ang pagpunta sa banyo, nagsisimula ka ng isang komplikado at nakakapinsalang proseso. Ang senyales ay dumarating kapag ang dumi mula sa colon ay napunta sa tumbong, inaunat ang dingding at ina-activate ang nerve receptor na nagpapadala ng mensahe sa utak. Oras na maghanap ng banyo. Sa paghigpit ng external sphincter, pansamantala mong mapipigilan ang senyales at naitutulak pabalik ang dumi sa colon. Dito nagsisimula ang problema. Tungkulin ng colon ang sumipsip ng tubig. Mas matagal ang dumi sa loob, mas maraming tubig ang kinukuha mula rito. Bilang resulta, nagiging matigas, tuyo, at mahirap ilabas ang dating malambot na dumi. Ito ang constipation. Ang dapat sana ay maayos na proseso ay biglang nangangailangan ng pagpipilit at malaking pagsisikap. Kasunod, kabusugan, pamamaga, utot, at tuloy-tuloy na sakit dahil sa bara sa malaking bituka. Bumababa ang gana. Pakiramdam ay mabigat at busog dahil hindi mailabas ang dumi. Ang magaspang na dumi ay maaring makairita sa lining ng bituka. Matinding pagpipilit, matinding presyon sa pelvic region, ugat at kalapit na kalamnan. Pisikal na nakakapagod ang katawan at kahit matapos, may masakit na ginhawa. Habang tumatagal ang pagitan ng pagdumi, mas tumitigas ang dumi, mas kinatatakutan ang susunod na pagpunta, palala ng palala ang cycle. Bagaman ang constipation ang pinakaagarang resulta, maari itong lumala sa seryosong komplikasyon. Kapag paulit-ulit ang pagpipilit, tumitindi ang presyon sa mga ugat sa puwet at mas mababang tumbong, nagiging almorhas. Namamaga, lumolobo, naiirita, panlooban o panlabas, dulot, pangangati, sakit minsan pagdurugo habang dumudumi. Maari ring magkaroon ng anal fissure, maliit na punit sa balat ng may pinakasensitibong bahagi. Trauma mula sa paglabas ng malaking, matigas na dumi ang sanhi, tindi ng sakit at pagdurugo habang at pagkatapos dumumi. Dahil sa sakit, iniiwasan mong dumumi, lalong tumitigas ang dumi at lumalala ang punit. Sa pinakamalala, fecal impaction, malaking matigas na masa na naipit. Hindi na kaya ng katawan itong ilabas mag-isa. Sintomas, matagalang constipation, pagtagas ng malabnaw na dumi sa paligid ng bara, sakit at pamamaga ng tiyan, pagduduwal at pagsusuka. Hindi ito nalulutas sa bahay. Kadalasan kailangan ng reseta na laxatives, enemas at minsan manual disimpaction ng doktor. Ang iritasyon at punit ay nagbubukas ng pinto sa impeksyon, panatilihing malinis ang paligid ng puwit. Bagaman bihira, ang matinding kaso ay maaring humantong sa perforated bowel at critical na operasyon. Mula sa maliit na ugali tungo sa malubang panganib. Mensahe, ang panandaliang kaginhawaan ng paghihintay ay hindi katumbas ng pangmatagalang panganib at pagdurusa. Sa kabutihang palad, madalas na simple ang pag-iwas at paggamot sa constipation. Uminom ng sapat sa buong araw. Tubig ang natural na pampalambot, pinananatiling basa, may bulk at madaling dumaan ang dumi. Magdala ng reusable na bote para sa paalala at accessibility. Dagdagan ng fiber, prutas, gulay, oats, brown rice, beans, lentils, soluble at insoluble, parehong mahalaga. Tumutulong ang fiber sa maayos na daloy at tamang consistency. Gumalaw araw-araw, 20 to 30 minutong paglalakad o magaan na ehersisyo para i-activate ang peristalsis. Kung nakaupo sa opisina, tumayo at mag-unat ilang minuto bawat oras. Magtatag ng regular na oras sa banyo, pagkatapos kumain, umupo ng ilang minuto ng walang abala. Kapag dumampi ang urge, sundin ito. Huwag balewalayin. Yan ang pinakamahalagang hakbang para maiwasan ang sakit at komplikasyon. Epektibo ang lifestyle changes para sa karamihan,
Ngunit bantayan ang mga babalang senyales. Dugo sa dumi, maliwanag sa papel o maitim-itim na parang alkitran, ipasuri agad. Matinding sakit, lagnat, hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang, o hindi makautot makadumi na may matinding sakit, equal posibleng pagbara. Emergency ito. Hindi ka pa nadudumi sa loob ng 3-4 na araw at bigong gumana ang mild laxatives o stool softeners. Magpa-appointment. Maari itong dulot ng hypothyroidism, diabetes o ilang neurological na kondisyon. Kailangan ng pagsusuri at tests. Huwag umasa ng matagal sa OTC laxatives, maari kang magdepende. Sundan ang gabay ng doktor. Gawin ang simpleng pagbabago ngayon, uminom ng mas maraming tubig, kumain ng mas maraming fiber at maghersisyo ng regular. Pakinggan ang tawag ng iyong katawan, huwag balewalain. Kung may babala o tuloy-tuloy ang sintomas, kumonsulta. Baguhin ang gawin ngayon at humingi ng tulong kapag kailangan. Magpapasalamat sa iyo ang iyong katawan.